pag dito ka nag-work, maraming dapat isaalang-alang, dapat healthy ka. Kasi hi guys! Welcome back again to my channel. Nang dahil sa tanong nyo, nakarating na tayo sa kagubatan. Ako nga pala uli si Ellie, isang OFW dito sa Croatia na dating OFW sa Dubai. So nakikita nyo guys, spring na. Spring na. Yan yung chapel ni St. Basta yun, chapel yan. Tapos meron din dito restaurant and may golf course din. Ayan, golf course. Bago ko sagutin ang topic natin ngayon, kung ano nga ba yung nature of work dito, is make sure lang na nakasubscribe kayo sa aking channel para maging updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko at kaganapan dito sa Croatia. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng trabaho dito sa Pinas and sabihin natin sa Dubai, kasi doon ako galing eh. So, unahin muna natin sa Pinas. So, ano bang meron na trabaho sa Pinas? So, merong 8 hours of work, 1 hour break. So, merong 26 days ng work at merong 4 days na off. So, meaning, may sahod na 15.30. Diba? So, ano naman ang merong trabaho sa Dubai? So, same lang, 8 hours ang work, 4 days ang day off, and monthly yung sahod, hindi 15.30. So, ano namang meron dito sa Croatia? So, 40 hours a week yung trabaho. So, equivalent lang yon sa 20 days a month. And, monthly din yung sahod. Pagdating naman sa nature ng work dito, so, sa Pinas, hindi ganun kabigat yung work. So, meaning, may kanya-kanyang job description. So, ibig sabihin, kung merchandiser lang yung in-applyan mo, merchandising lang yung work mo. Kung cashier lang yung in-applyan mo, cashier lang din yung nature of work mo. Ganon. So, hindi ganon kabigat yung work. So, carry lang, di ba? Pero sa Dubai, ganun din. Kung merchandiser ka lang din. Kung cashier ka lang din. Pero pagdating kasi dito, lahat ng work sa supermarket, halimbawa supermarket ka, so gagawin mo lahat yon. Hindi ganun kadali yung work. Ibig sabihin, mahirap, lalo na kung ang nakasanayan mong trabaho ay hindi naman ganun kabigat. So ibig sabihin, kung ang nakasanayan mong work ay petiks lang, so pag pumunta ka dito, maninibago ka talaga kung saan na tayo nakakarating. Kung hindi ka sanay sa work na mabibigat, lalo na sa pagbubuhat, so hindi ka para dito. Sabay ganun yun. So yun lang kasi, ang kaibahan kasi sa Pinas, sa Dubai na naging work ko, hindi naman ganun kasi kabigat ang work. So, hindi mo need magbuhat, hindi mo, kasi, syempre, pag may kasamahan naman tayong lalaki naman ang gumagawa nun. Dito kasi, walang lalaki, walang babae. Mga babae dito talagang nagbubuhat. So, naghihila ng paleta. At saka, alam niyo yung paleta na hinihila namin, sobrang bibigat nun. Lalo na pag mga drinks, yung hinihila namin. So, meron naman kasing electric na forklift, pero kadalasan yung manual yung ginagamit ko mismo ha. So yon. So pag dito ka nag-work, maraming dapat isaalang-alang, dapat healthy ka kasi kailangan mo ng lakas. Kailangan mo ng lakas. So all around ka. So meaning magkakahera ka, magbubuhat ka, magdi-display ka, maglilinis ka ng store. So, magbe-bakery ka din. So, lahat ay trabaho mo dito. Walang exemption. Hindi ka exempted sa ganitong bagay. Lahat gagawin mo. Yun nga lang, syempre, ang trabaho sa Pinas, trabaho sa Dubai, trabaho dito. So, mahirap dito. Pero, pagdating naman sa sahod, sa Pinas, magkano yung minimum ngayon doon?
So, hindi pa umaabot ng 1,000, di ba? Or 800. Magkano din naman yung sahod sa Dubai? Di ba? Hindi din naman ganun kalakihan. Sabihin natin sa Pinas, sasahod ka ng mga around 20,000, di ba? So, sa Dubai, sasahod ka ng mga around 50,000. So, sa Pinas, ang sahod mo, maraming kaltas. Siyempre, marami kang sa Pinas may SSS, PhilHealth, and if ever na mataas yung sahod mo sa minimum, so may tax ka. So may tax yung mga bilihin, di ba? So kung wala ka namang bahay sa city, sa Manila, mangungupahan ka, di ba? So yun yung mga dapat isaalang-alang. Then wala din naman libreng pagkain, wala din naman libreng pamasahe. So yun yung mga expenses mo pagdating sa Pinas. So, yung sahod mo na 20,000 a month, so magkano na lang yung maiti-take home mo nun, di ba? So, sa Dubai naman, although may mga ibang company naman na nililibre yung bahay, pero sagot mo naman yung pagkain, sagot mo naman din yung transport. So, magkano na lang din yung matitira sa sahod mo. Then, dito naman, pagdating naman dito, mahirap nga yung work. Then, ang kagandahan ng dito, libre naman yung bahay. May food allowance, may transport allowance, may wifi. Company na mismo yung nagbabayad ng tax. So, ibig sabihin, yung sinasahod namin dito monthly is yun na yun. If ever na yung sahod 50,000 or higher pa doon, so yun na yung natitake home namin. So, ganun kaganda dito. Yun nga lang, yun yung mga disadvantages. Dapat handa ka sa mga mabibigat na trabaho. Advantages pa nga dito, so talaga ditong tumira, pwede kang maging citizen dito. Yun yung kagandahan dito sa Europa. So, yun yung ano natin, no? So, nasagot ko na ba lahat ng mga katanungan nyo? Kasi kung saan na ako nakapunta eh. Inabot na ako ng hapon. So, yan. Kasi doon sa pinuntahan ko, hindi ako makapag-focus sa pag-vlog kasi maraming naglalakad. Kasi yun yung hobby nila dito, maglakad, mag-jogging, ganon. So, kanina may araw pa, ngayon wala na. So, ano naman yung mga susunod nating topic? Tatalakayin naman natin kung ano yung culture nila dito. Kung madali lang ba ditong makapag-adapt, madali lang ba dito makapag-adjust, attitude ng tao dito, kung totoo bang racist ang mga tao dito. So, yun yung susunod nating topic. Stay updated and thank you for watching. Ako nga pala uli si Ellie, ang nagsasabing bawal ma-stress para hindi ka tayo ginawang mabilis and mag-spring na dito, kaya magiging maganda na yung paligid. Stay updated. See you again guys. Bye!